Si Renico? Diyos ko, salot sa lipunan itong mga lintik na ito eh. Silang patuloy na nagre-recruit ng mga NPA. Matatakot ka dyan. Alam naman ng buong mundo na si Renico ay isa sa mga nagre-recruit ng kabataan para maging NPA. Ronnie Ramos, Di ba nga? Abante Pilipinas. Kaya nagtataka ko itong batas natin na anti-terrorism law. Eto, wala yan. Bakit ay ninyo? Kasi kung tutusin, dapat itong mga komunista dyan sa mababang kapulungan, dapat matagal nang nakakulong. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Pero hindi, buhay na buhay. Gumagastos ng pera ng taong bayan kung saan nila dinadala, hindi namin alam. Balita, impormasyon at balitaktakan. Kasama si Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Naniniwala si Kabataan Party List Representative Renico na posibleng hindi matuloy ang impeachment trial sa Senado. Sa Dapo Forum, nanawagan si Ko na kailangan maging mapagmatsyag ang mga Pilipino dahil anumang bagay posibleng mangyari sa impeachment. Naniniwala rin si Ko na may posibilidad na may pumosisyon sa Senado na magre-resulta para hindi matuloy ang impeachment trial. Kung sakaling matuloy man ang trial, posibleng gawing pabor pa para kay Vice President Duterte ang takbo nito. Subalit naniniwala naman si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na mabibigat ang mga ebidensya at sobra-sobrang numero na nakuha sa Kamara at ito magtutulak sa mga senador na husgahan ng tama ang isasagawang impeachment. Abante Pilipinas. Siko? Si Renico? Pinaniniwalaan niyo pa ba yung ganitong klase ng tao? Diyos ko. Salot sa lipunan itong mga lintik na ito eh. Sila nagpapakalat ng silang patuloy na nagre-recruit ng mga NPA. Abante Di ba ga? Pilipinas. Kanina lang magkausap kami. Pinag-uusapan namin libel. Ay sige. Di ba ga? Matatakot ka dyan. Alam naman ng buong mundo na si Renico ay isa sa mga nagre-recruit ng kabataan para maging NPA. Ronnie Ramos, Di ba nga? Abante Pilipinas. Kaya nagtataka ko itong batas natin na anti-terrorism law. Eto, wala yan. Yan ay palabas lamang. Nasabi lang na meron yan. Bakit ay ninyo? Kasi kung tutusin, dapat itong mga komunista dyan sa mababang kapulungan, dapat matagal nang nakakulong. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Pero hindi, buhay na buhay. Gumagastos ng pera ng taong bayan kung saan nila dinadala, hindi namin alam. Abante Pilipinas. Kasi maging yung kanilang mga NPA, hirap sa pagkain. Di ba ga? Pero yung mga commander, magaganda ang buhay. Pero yung mga commander, oo. Yung kanilang mga kadre, yung kanilang mga armadong grupo, nasaan? Yung iba, ano tawag dito? Nagkakamalarya na. Di ba ga? Nagkakasakit na sa bundok. Hanggang sa mamatay na lang. At matagpuan ng mga sundalo na unang mga militar ng bansa. Di ba ga? At pagkatapos, pag inabutan pambuhay, at least matutulungan. Diba? Kaya marami na hong mga RRs ngayon. O ang tawag nila ay FRs. Ang tawag nila ay FRs, ngayon, former rebels, pero ang tawag nila ay Friends Rescued. Abante Pilipinas. Kaya kayong mga tanga dyan sa UP at mga state university, katatalino ninyo, pero tanga, kayang-kaya kayong lokohin, bay mag-try to reflect. At baka malaman ninyo bakit nga ba ganun. Baka mamaya may problema kayo sa pamilya, yun ang kadalasan ganyan eh. Ang kwento sa akin ng mga dating rebelde na nakakakwentuhan natin sa kampo pagka napapasyal tayo. Una, titirahin ka, doon ka nila susundutin nga pag may problema ka sa pamilya. Sa halip na ayusin yung problema sa pamilya, gagatungan ka hanggang sa magalit ka ng magalit. At unti-unti, isisiksik nila ngayon yung kanilang doktrina kontra gobyerno. Hanggang sa pati sa gobyerno, galit ka na rin. Kaya bukas makalawa, nando ka na sa bundok. Nakikipagbarilan. At pag napatay ka, magsisisigaw ngayon si Renico. Wala kaming yan ay mga sibilyan, etc. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Kaya sabi ko, sino ba nagpapatupad nitong anti-terrorism law na ito? Bugok din itong mga to eh.
O kasi hindi nila may patupad ng tama. Abante Di ba? Pilipinas. NTFL CAC. Yung NTFL CAC ngayon, babagal-bagal din. Hindi mo alam kung anong ginagawa. Ang dami ng mga naglipa ng pwedeng kasuhan. Hindi kasuhan. Hindi. May mga hinihahanda tayo. Diyos ko. 2 taon na yung hinihahanda na yan. Hanggang ngayon, hindi pa nakahanda. Pinas. Alas 5:17 ng umaga. Iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na walang katotohanan ang mga aligasyong nagkaroon umano ng pagpapalit ng liderato sa Senado upang maantala ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanya, tuloy ang nakatakdang pag-convene ng impeachment court ngayong Lunes, May 18. Sinabi ni SP Cayetano na nagkakaisa ang mga senador na sundin ang umiiral na rules sa impeachment process at walang inaasahang delay sa kanilang panig. Kaya hindi dapat asahan ang anumang pagkaantala. Binatikos din niya ang ilang law deans na umano'y nagpapakalat ng espekulasyong may planong ipagpaliban ng impeachment dahil sa pagbabago ng liderato. Dagdag pa niya, dapat maging bansa ng batas o dapat ang Pilipinas ay maging bansa ng batas at hindi ng tao. Abante Pilipinas. Ako, ewan ko lang gusto ko lang itanong, yan pang mga tao na ganyan, na galit kay Duterte, sila ba'y may mga kamag-anak na adik? O may kamag-anak silang adik na delikado? O nagkakaroon, unti-unti nang nagiging adik yung kanilang mga kamag-anak dahil nagkakaroon ng sama ng loob sa pamilya sapagkat nakatutok ay sa pagpapayaman, hindi ba ga? Abante Pilipinas. Yan ang isang panahon na namin, matatanda na kami, pero kadalasang plot ng story. Inabutan mo ba yun na nakakapanood ka pa ba ng ganyan na Betchay? Doon sa isang istasyong bago pero mga palabas ay puro luma. Pinas. May mga ganong story, mga 1990s pa eh. Yun ang kanilang mga serye na pinapalabas doon eh. Minsan nadaanan ko. Ang palabas ay tungkol sa anak na galit sa magulang dahil walang inintindi ko di negosyo, sugal, yung mga ganon. Yan, mga lumang plot. Kaya yung iba, kaya tinatanong ko din, ito bang mga tao na ito na galit kay Duterte ay may kamag-anak na adik na posibleng naapektuhan itong kanilang giyera kontra droga? Abay, tingnan ninyo. Kasi baka naman sila ay sangkot sa drugs tapos yung kanilang mga biktima ay nagbago dahil milyon-milyon yung nagbago eh. Na sumailalim sa tinatawag na yung rehabilitation. Ay milyon, hindi ibinabalita yan. Abante Pilipinas. Basta doon lang sila nakatingin sa iisa, yung ikasisira ng kanilang kalaban. Abante Pilipinas.